Mula rito sa Bambantarlac ay isang 17 anyos na espiritista. Narito po si kapatid na J. Chris Wahe at ang kanyang katanungan. Ang gusto ko lang pong tanong sana kung kasabay po ba ng pagbuhay ni na Adan at Eva nung mga dinosaur po o yung mga ganun po. Yun po. Salamat po. Salamat din sa pagdalo mo, kapatid na Jay. Una, dapat nating maintindihan na sa Biblia, ang unang nilikha ng Diyos, mga hayop. Mga hayop, malalaki, maliliit, lahat ng klase ng hayop. Basahin muna natin ang 1:21 ng Henesis. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, at ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kani-kanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kani-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Nauna yung mga hayop dagat, malalaki, lahat ng mga uri ng hayop dagat, tapos mga ibon. Pagkatapos, anong sumunod? Sa 1:24. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kani-kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kani-kanyang uri, at nagkagayon. Nilikha naman yung mga hayop sa lupa. Yung tinatawag na lamang kati sa Biblia. Mga laman sa lupa, hindi laman sa dagat. Kaya nauna yung mga hayop bago nilikha ang tao, kapatid. Tapos doon sa 26, ang sabi ng Diyos, At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. ayun, maliwanag, pagkatapos malalang ang lahat ng hayop sa dagat, mga ibon, saka mga hayop sa lupa, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So sa mundo, ang latecomer tao. Ngayon, ayon sa siyensya, ang mga dinosaurs ay nabuhay hanggang noong 400 million years na nakakaraan. Ibig sabihin, matagal nang nawala ang mga dinosaurs bago nilikha ng Diyos ang tao. Bakit? Maaari sabihin natin, bakit ganon? Yun kasi ang nakikita sa siyensya. The last of those great dinosaurs lived about 400 million years ago. Maiintindihan natin bakit ganon. Kasi napakalalaking creatures nitong dinosaur eh. Nakita ko ang isa sa London nung pumunta ako. Pagkalaki-laki nito. Tinan mo itong nakasulat dito, yung Diplodocus dinosaur. Isa sa mga malalaking dinosaurs na nakuha ang skeleton, nakadisplay ngayon doon sa Natural History Museum sa London. Bakit natin maiisip na nauna sila bago ang tao? Kasi ang Diyos ay marunong. Pagkalalalangin niya ang tao, samantalang nandiyan pa yung mga dinosaurs na yan, isang wagayway ng buntot niyan, patay kayong lahat dyan ngayon sa pinagkakatipunan nyo dyan sa Bamban, isang wagwag lang ng buntot niyan. Napakalaki kasi niyan Napakahaba, napakalaki. Pag palagay mo, meron 20 ganyang kalalaki. Nag-away-away, malapit sa Bambantarlac. Nako, lalos ang mga tao sa Tarlac. Pati mga building diyan, giba, pag nag-away ang ganyang kalalaking mga hayop. Kaya, bago pa nilalang ang tao, na-extinct na yung mga hayop na yan. Kaya maaaring ang tanong natin sa isip, kaya nung tanong ko, bakit ito ginawa ng Diyos, itong malalaking hayop na ito? No? Nung una kasing bago ang mundo, ang hayop ang nasa mundo Mga hayop ano? Bakit merong ganyang kalalaki? Yan pala ang mga pinanggalingan ng mga langis Ayon sa mga siyentipiko Dahil pagkalalaki niya, ang kinakain niya na yung mga halaman, ano? At doon sa pagkain nila ng mga halaman, nakaka-produce sila ng taba sa kanilang katawan. Yun ngayon ang pinanggalingan ng mga fossil fuels. Basahin nga natin ito, Sis Luz. Fossil fuels include coal, petroleum, and natural gas. They all contain carbon and were formed as a result of geologic processes acting on the remains of mostly plants and animals that lived and died hundreds of millions of years ago. O, kita mo, yung palang mga fossil fuels natin, yung mga langis na nahuhukay ngayon dyan sa Saudi Arabia, sa iba-ibang panig ng mundo, yan pala galing sa geologic process
ng mga labi ng mga halaman at ng mga hayop na nabuhay hundreds of millions of years ago. Kasama na dyan mga dinosaurs. Kaya pinahintulot ng Diyos mabuhay ang mga yan, naghanda ang Diyos ng mga fossil fuels para sa atin naman panahon. Kaya maiintindihan mo kapatid, kung meron kang sasakyan, pag nilagyan ng gasolina, nung paraang 400 milyong taon ang nakakaraan, yung palang gasolina na yon, taba ng dinosaurs yun. Yung ginagamit natin ngayon. Naintindihan mo kapatid na Jay? Opo, Brother Eli. Salamat po. Salamat. Dalo ka sa doktrina. Meron tayong magaganaping indoctrination sessions. Yan ay makakapakinig kayo ng kumpletong pag-aaral ng lahat ng aral ni Kristo. Dalo kayo kahit huwag kayong umanib, dumalo lang kayo para lang maituro ko sa inyo yung talagang totoong nasa Biblia at huwag kayong maloko ng mga pastor na nangungwarta lang sa mga tao sa ating panahon. Dalo kayo mga kababayan at wala namang pumbayad dyan at naanyayahan namin kayong lahat.